Bukod doon, kilala ng mga magulang niya ang pamilya Valencia, lalo na ang lolo ni Damon na si Melchor Valencia, dahil ilang beses na daw nakasosyo ng mga ito ang huli sa ilang mga proyekto noon. Tumayo na siya. Well, tinatanggap ko ang posisyon ko dahil pareho tayong takbo ng isip. Mauna na ako. Tapos na ang lunch break. Baka bumalik na si Jessica. Anito. Palabas na siya ng opisina nang biglang bumukas ang pinto. Pumasok doon ang lolo ni Damon. Damon, I need to talk to you. Malakas na sabi nito. Napahinto ito nang makita siya. Bahagyang umaliwalas ang mukha nito. Adam, iho, nandito ka pala. How are your parents? Tanong nito sa kanya. They're perfectly fine. Nakangiting sagot niya rito. Ano bang gusto mong sabihin, lolo? Sabad ni Damon. Nawala sa kanyang atensyon ng matanda at muling kumunot ang noo. Ang pinsan mo. May ginawa na namang kalokohan ang batang iyon. Sumusobra na talaga siya. Dapat ay turuan na siya ng leksyon. Galit na sabi nito. Suminya siya kay Damon na lalabas na siya. Tumango ito. At saka bumaling sa lolo nito. Ano na naman ang ginawa ni Brett? Hindi na niya narinig ang napag-usapan ng mga ito dahil nagmamadali na siyang lumabas. Sumakay siya sa elevator pababa. Ilang oras pa lamang niyang hindi nakikita si Jessica ay hinahanap-hanap na niya ito. Napangiti siya. Laging ganoon ang reaksyon niya tuwing iniisip niya ito. Nang malapit na siya sa departamento nila, ay mas binilisan niya ang paglalakad. Ngunit ang saya niya ay napalitan ng pagtataka nang makita niya wala pa si Jessica sa cubicle nito. Kapag kuwan ay narinig siyang hagigikan sa isang panig, lumingon siya at nakita niyang ilang mga empleyado na nagkukumpulan. Isa roon si Winona. Natatandaan niyang minsan ay niyaya nito si Jessica na makipag-date sa pinsan nito. Feeling ko talaga, sila ang para sa isa't isa. Akalain mo iyon? Just when my cousin was about to leave, nakita namin si Jessica sa restaurant at mukha pareho silang attracted sa isa't isa. Kasi na kay Michael na ang lahat nang hinahanap ni Jessica sa isang lalaki. Gwapo, financially stable, responsable, mabait at mature. Siguradong masaya na silang nag-uusap ngayon habang nagkakape. Ang galing kong maging matchmaker sa kanilang dalawa. Pagbibida ni Winona sa mga kausap nito. Kumabog ang dibdib niya. Kasalukuyang nakikipag-date si Jessica sa ibang lalaki. Isipin pa lamang niya iyon ay parang may tumatadyak na sa sikmura niya. No, ayaw niya makipag-date si Jessica sa ibang lalaki. Hindi niya gusto ang posibilidad na mahanap nito ang ideal man nito. Pagkatapos sa huli ay pipiliin nito iyon kaysa sa kanya. The thought left a better taste in his mouth. Mabilis na lumapit siya sa grupo ni Winona. Where are they? Seryosong tanong niya sa mga ito. Napasinghap ang mga ito at napalingon sa kanya. Mukhang nabaghan ang mga ito sa seryosong anyo niya. Sir? Tila nataranta si Winona. Kung lalaki lang ito. Malamang ay pinilipit na niya ang leeg nito dahil sa sobrang inis sa kanya. Tinatanong ko kung nasaan si Jessica. Sigaw niya sa mga ito. Alam niyang pinagtitinginan siya ng halos lahat ng empleyado roon dahil sa lakas ng sigaw niya. Ngunit wala siyang pakialam. Sa nanginginig na boses, sinabi ni Winona sa kanya ang pangalan ng coffee shop kung nasaan si Jessica. Nang marinig iyon, ay mabilis at malalaki ang hakbang na lumabas siya sa departamento nila. Humihingal na narating ni Adam ang coffee shop
na sinabi ni Winona sa kanya. Pagpasok niya roon, ay inilibot niya ang kanyang paningin sa paligid. Pakiramdam niya ay huminto ang tibok ng puso niya nang makita niya si Jessica at ang isang lalaki na nakaupo sa dulong bahagi ng coffee shop. Masayang nagtatawanan ang mga ito. Kapag Juan ay nakita niyang humigop ng kape si Jessica, ikinuyom niya ang kamay niya. Nang makita niya nag-angat ng kamay ang lalaki at pinunasan ang gilid ng mga labi ni Jessica. Nang tila nahihiyang ngumiti si Jessica sa lalaki, ay nagdilim ang paningin niya. Malalaki ang hakbang na lumapit siya sa mga ito. Kung kailan nakatayo siya sa tapat ng mga ito, ay saka lamang siyang napansin ng mga ito. Bumakas ang pagkagulat sa mukha ni Jessica nang makita siya nito. Anong ginagawa mo rito sa oras ng trabaho? Malamig na tanong niya kay Jessica. Umawang ang mga labi nito. Mababakas ang guilt sa mukha nito habang nakatingin sa kanya. Tinitigan niya ito. Alam niya na wala siyang karapatang magpakita ng ganoong emosyon dito. Nangako siya rito na hindi niya ito mamadaliin. Ngunit ang akala niya ay okay na sila. He thought she already loved him as much as he loved her. Ang akala niya ay sapat nang nagtapat siya rito. Ipinakita niya rito kung gaano ito kaimportante sa kanya. Dahil baka sakali ay matutuhan din siya nitong mahalin. Kahit kailan ay hindi niya ginawa ang mga bagay na iyon sa ibang babae. Pero ngayon, at masayang nakikipag-date ito sa ibang lalaki, para na siyang sinaksak nito sa kanyang dibdib. Pare, sino ka ba? Shut up. Malakas na saway niya sa lalaki. Nakita niyang natilihan ito. Ngunit muli siyang tumingin kay Jessica. Let's go. Utos niya rito. Nang hindi ito tumalima, ay hinawakan niya ito sa braso at pinilit na tumayo. Teka, ano bang nangyayari sa iyo? Sa wakas ay tanong ni Jessica sa kanya. Hindi siya sumagot. Sa halip ay hinila niya ito. Ngunit bago pa man sila maglakad ni Jessica, ay marahas na hinila ng lalaki si Jessica palayo sa kanya. Saan mo siya dadalhin? I'm her date. Matigas na sabi ng lalaki sa kanya. Madilim na rin ang mukha niya. Lalo siyang nagngit-ngit sa sinabi nito. Tingnan pa lang niya ang mukha nito, ay walang kapintasan na nanginginig ang mga kalamnan niya sa paninibog ko. Bago pa niya napigilan ang sarili, ay inundayan na niya ng suntok ang mukha nito. Bumalandra ito sa sahig. Napatili si Jessica nang biglang suntukin ni Adam ang kanyang kadate. Marahas na nilingon niya si Adam. What are you doing? Galit na tanong niya rito. Pinagtitinginan na sila ng mga tao roon. Bigla na lamang itong sumulpot doon, na tila handang pumatay ng tao. Oo nga at guilty siya, dahil wala siya sa opisina sa oras ng trabaho. Pero sana, ay tinanong siya nito ng maayos. Sa halip na gumawa ito ng iskandalo roon. Hindi ito sumagot. Sa halip ay tiningnan siya nito, na tila nanghihinakit. For a moment, ay nakaramdam siya ng kirot sa kanyang dibdib. Parang nais niyang haplusin ang mukha nito upang mawala ang hinanakit na nakikita niya sa mga mata nito. Ngunit mali pa rin ang ginawa nito. At gusto niyang malaman nito iyon. Bumaling siya kay Michael at dinaluhan niya ito. Michael, ayos ka lang? Nag-aalang tanong niya rito. Napasanghap siya nang makita niyang may bahid ng dugo sa gilid ng mga labi nito. Who is he? Ang sakit. Galit na sabi nito. I'm sorry. Mahirap i-explain. I'm really sorry. Hinging pa umanhin niya rito. Get up, Jessica. Utos ni Adam sa kanya.
Sa malamig na tono. Wala man ang bahid ng pagsisisi sa tinig nito. Inalalayan niyang tumayo si Michael. Michael, sorry talaga. We'll talk again when you get back. Okay? Kakausapin ko muna ang lalaking ito. Aniya kay Michael. Kahit mababakas ang inis sa mukha nito, ay marahan itong tumayo. Bahagyan niyang hinitian ito. Huminga siya ng malalim bago hinarap si Adam. Pinaningkitan niya ito ng mga mata. Halika nga. Malamig na sabi niya rito. Nagpatayuna na siyang lumabas ng coffee shop. Nararamdaman niya ang pagsunod nito sa kanya. Walang dahilan para mag-sorry ka sa kanya. Hindi mo rin siya kailangang alalayan dahil kaya niyang tumayong mag-isa. Tila naiinis na sabi nito mula sa kanyang likuran nang nasa harap na sila ng building ng Valencia Furniture. Humugot siya ng malalim na hininga upang pakalmahin ang sarili niya. Pagkatapos ay hinarap niya ito. Talagang wala akong dahilan para mag-sorry dahil ikaw dapat ang gumawa noon. Ano bang pumasok sa isip mo? At bigla ka nalang nag-skandalo roon. Nanuntok ka pa ng lalaking walang kasalanan sa iyo. Galit na sabi niya rito. Dumilim ang mukha nito. Anong pumasok sa isip ko? I expected you to be at the office after lunch break. But there you are. Dating some guy. Ano sa tingin mo ang mararamdaman ko? Malakas na sabi nito. Napamaang siya rito. It's not what you think it is. Hindi ko lang siya matanggihan. Kasi nandyan na. Napilitan akong pumayag. Malumanay na paliwanag niya rito. Napilitan? Tawang-tawa ka kanina habang kausap mo siya. At mukhang enjoy na enjoy ka. Iyon ba ang napilitan lang? Panunumbat na tanong nito sa malakas pa ring tinig. Ang ilang dumaraan doon ay napatingin sa kanila. Nag-init ang mukha niya. Kahit sinong makarinig sa pag-uusap nila, iisiping nahuli siya na ng lalaki. Would you stop acting so childish? It was nothing. Makwento lang siya. At nakakatawa pero walang ibang kahulugan iyon. Ano ka ba? Nakita niya ang pagdaan ng sakit sa mukha nito. Childish? Hanggang ngayon ba yan pa rin ang tingin mo sa akin? Nanghihinakit na tanong nito. Natigilan siya at nag-guilty. Alam niyang inferior complex nito ang edad nito pagdating sa kanilang dalawa. Hindi sa ganoon. Malumanay na sabi niya. Then what? Tell me honestly, Jessica. Are you really that bothered by the difference of our ages? Ganoon ba kahalaga sa iyo kaya hindi mo ako magawang mahalin? Nagaya ng pagmamahal ko sa iyo? I love you. Despite the difference in our ages. I just love you. As you are. You may not be the most beautiful woman in the world. But to me, you are number one. Hindi ba pwedeng maging ganoon din ako sa iyo? I know I'm not your ideal man. Pero hindi ba sapat ang lahat ng nasabi at naipakita ko sa iyo para maisip mo na baka ako pala ang lalaking matagal mo nang hinahanap? Na hindi mo na kailangan pang tumingin sa iba kasi nandito na ako. Hindi ba pwede iyon? Madamdaming pahayag nito. Pakiramdam niya ay piniga ang puso niya. Nakaramdam siya ng halo-halong emosyon. Nagigilty siya at nasasaktan dahil kahit hindi niya intensyon. Siya ang dahilan ng pait na nakikita niya sa mukha nito. Ngunit kasabay niyo, pakiramdam niya, ay hinaplos ng mainit na kamay ang dibdib niya dahil sa sinabi nito. Tulad ng dati, naging tapat naman ito sa nararamdaman nito sa kanya. Lahat ng sinabi nito ay nagdulot ng kakaibang saya sa kanya. Sa kabilang banda, ay nakaramdam din siya ng pagkahiya sa sarili
Kumpara kay Adam, hindi siya tapat sa sarili niyang damdamin. Of course, she loved him. Ngunit masyado niyang ina-analyze ang lahat ng mga bagay. Hindi niya hinayaang mag-grow ang nararamdaman niya. Masyado niyang dinibdib ang sinabi ni Aya kanina at nag-overanalyze siya. Tama si Letty. Nagsisimula pa lang sila ni Adam. Ngunit iniisip agad niya ang maaaring hindi magandang mangyari sa relasyon nila. Ngayon ay napagtanto niya na kung sakaling may hindi magandang mangyari tulad na lang ng pagtatalo nila ngayon, wala iyong kinalaman sa edad nila. At malabong maging kasalanan lang nito iyon. May kasalanan din siya. Dahil kung inamin agad niya rito na mahal din niya ito, hindi ito masasaktan ng ganoon. Kung sa simula pa lamang ay tumanggi agad siyang magkape kasama ang isang lalaki na alam niyang may interes sa kanya, hindi sana nangyari ang iskandalo nila kanina. Bakit hindi ka sumagot? Natatakot ka ba na lalo akong masasaktan sa isasagot mo? Hindi mo kailangan mabait, Jessica. If you don't like me, just tell me. I'm tired of this. Nag-angat siya ng tingin dito. Bigla siyang kinabahan sa sinabi nito. Nag-iwas ito ng tingin sa kanya. Sinabi ko na sa iyo dati na hindi ako tipo ng lalaking namimilit sa isang babae. In fact, first time kong ginawa ang lahat ng sinabi at ipinakita ko sa iyo. I never met a woman I was willing to do everything before I met you. I just thought that if I did my best, I would make your heart beat a little faster. Then you'll notice me and learn to love me in the process. Pero kung sa kabila ng lahat, ay wala pa rin yung epekto sa iyo, hindi kita pipilitin. Shut up. Mahinang saway niya rito dahil hindi na niya kayang pakinggan ang mga sinasabi nito. Alam niya, he was about to tell her that he was giving up on her. Ayaw niya mangyari iyon. Dahil lang ba sa pagiging slow at tanga niya, ay mawawala ang lalaking mahal niya. Fine. I leave you alone lang. Anito. Akmang tatalikod na ito. Nang maagap na lumapit siya rito at hinawakan ang batok nito upang mailapit ang mukha nito sa mukha niya. Pagkatapos ay walang salitang hinalikan niya ang mga labi nito. Naramdaman niya na na-tense ito. Nang maramdaman niya na tila itinulos ito sa kinatatayuan nito, ay pinakawala niya ang mga labi nito. Ngunit hindi siya lumayo rito. Tiningala niya ito. Nasalubong niya na nagtatanong at tila nagtatakang mga mata nito. Tama na. Huwag ka nang magsalita. Na para pang iniiwanan mo na ako. Mahinang sabi niya rito. Adam, hindi totoong baliwala sa akin ang lahat ng sinabi at ginawa mo. Ang totoo, lahat ng iyon ay nagpasaya sa akin. And for the record, you do make my heart beat faster. Wildly in fact. Noon pa mang una tayong nagkita at nagkasama sa hotel room mo. I was captivated by the fact that I felt so comfortable with you. Kahit hindi pa natin lubos na nakilala ang isa't isa. Noong umagang nagising ako, hindi ko talaga gustong umalis nang hindi nagpapaalam sa iyo. Ang totoo, noong umalis ako ay nanghihinayang ako nang maisip ko na hindi na ulit tayo magkikita. Kaya nang makita ulit kita rito, nagulat ako. Kaya ako umiwas dahil natatakot ako na baka ipagkalat mo ng unang pagkikita natin. But deep inside, I felt really happy. Sige na. Aaminin ko na ang sabi ng mga kaibigan ko ay magpapaka-dance daw ako. Ang akala ko kasi, nang iinis ka lang at malabong magkagusto ka sa akin. I mean, for sure,
Marami ka pang magugustuhan na mas maganda at mas batang babae kaysa sa akin. Then I keep on overanalyzing things. Kaya hindi ko masabi-sabi sa iyo ang totoong nararamdaman ko. Mahabang paliwanag niya. Nawala ang pait sa mukha nito. Napalitan iyon ng pag-asa. Anong nararamdaman mo? Mahinang tanong nito. His breath fanned her face. Hinapit nito ang kanyang baywang. Huminga siya ng malalim. That I love you. I guess I already love you. Even before you told me you love me. Pero binaliwala ko iyon. Kasi lagi kong kinukumbinsi ang sarili ko na hindi ka kasama sa choices ko. Kasi ang totoo, ang hinahanap kong lalaki ay yung willing na pakasalan ako. Bata ka pa. At baka marami ka pang ibang gustong gawin kaysa magpamilya. Kaya ginawa ko ang lahat ng paraan para i-ignore ang nararamdaman ko sa iyo. Kaya lang, ay bigla kang nagtapat ng nararamdaman mo sa akin. Kaya sa huli, hindi ko pa rin napigilan ang aking sarili. I love you, Adam. Madamdaming pahayag niya. Tumitig ito sa kanya. Kapag kuwan ay sumilay ang matamis na ngiti sa mga labi nito. Humigpit ang pagkakayakap nito sa baywang niya. At lalo siyang hinapit papalapit dito. Jessica, ang tagal ko nang hinintay na marinig iyon sa iyo. Masayang sabi nito. Saka hinalikan siya ng mariin. Saglit lamang iyon. Muli ay pinagmasdan siya nito. Para sabihin ko sa iyo, nagsayang ka lang ng panahon sa pag-a-analyze mo. Ang sabi mo, ay marami pa akong magugustuhang ibang babae. Pres, nagkakamali ka. Dahil ikaw lang ang gusto ko. Nag-aalala ka na ba na baka marami akong gustong gawin? Pero alam mo ba kung ano talaga ang gusto ko? At handa kong gawin sa lalong madaling panahon? Tanong nito sa kanya. Ano iyon? Ngumiti ito at bahagyang inilapit ang bibig sa tapat ng tainga niya. I want to marry you. Seryosong sabi nito. Napaawang ang mga labi niya at nanlaki ang matang napatitig siya rito. Adam, I'm serious, Jessica. Noong gabi pa lamang sa hotel room, habang pinagmamasdan kitang natutulog sa sofa, naisip ko kaagad na kung mukha mo palagi ang makikita ko sa araw-araw bago ako matulog at paggising ko sa umaga. Sigurado ako na ang magiging pinakamasayang lalaki sa buong mundo. Noong pa lang, ay sinabi ko na sa sarili ko, I want to marry her. Pero kinabukasan ay wala ka na. Anito. Nag-init ang mukha niya. Pagkatapos ay napangiti. Kasi noong umagang iyon, sinubukan kitang gisingin. Kaya lang ay bigla mo akong hinapit at hinalikan habang natutulog ka. Pag-aamin niya. Namilog ang mga mata nito. I did? Tumango siya. Kaya nga para malaman mo. Since that time, you made my heart beat so fast. You know. Tumawa ito. Pagkatapos ay niyakap siya nito ng mahigpit. Does that mean you're going to marry me? Ngumiti siya at gumanti ng yakap dito. Of course. Matagal kitang hinintay. Tatanggihan pa ba kita? Pabirong tanong niya rito. Mabuti naman. We're going to stick together from now on. Okay? Yes. Sagot niya. Kailangan agad niyang sabihin kina Leti at Aya na ikakasal na rin siya. Ang saya-saya niya. At hindi na nagtagal. Napagkasunduan ni na Adam at Jessica na magpakasal kaagad.
Pagkatapos ng 2 buwan ng paghahanda, kinasal sina Adam at Jessica sa simbahan at napagkasunduan nilang dalawa na simple lang ang selebrasyon kasama ng kanilang pamilya at malalapit na kaibigan. At pagkatapos ng kanilang kasal, pumunta sina Adam at Jessica sa may Amerika upang lubusang makilala ni Jessica si Adam kung saan siya nag-aral at doon na din sila mag-honeymoon. Dito napatunayan ni Jessica that age doesn't matter kapag mahal mo ang isang tao. At dito na po nagtatapos ang buhay pag-ibig ni na Jessica at Adam. Sana po ay may nakuha kayong aral at inspirasyon sa pag-iibigan nila. At sana po, muli ninyo akong samahan sa susunod ko pang kwentong pag-ibig na ibabahagi sa inyo. Muli, maraming salamat po. God bless and stay safe everyone.